Pamumuhay sa paghuhukom ng Diyos. Sinabi ni Jesus, "Para sa paghatol ay naparito ako sa mundong ito upang ang mga bulag ay makakakita at ang mga makakakita ay maging bulag." Juan Kabanata 9:39. Ang salitang Griego para sa paghatol sa kasulatang ito ay tumutukoy sa hatol ng paghatol. Ito ang hatol ng Diyos sa mundo. Kung bulag ka, bibigyan kita ng paningin. Inilalahad ito ng mensahe ng napakalinaw. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus, "Ako ay naparito sa sanlibutan upang dalhin ang lahat sa maliwanag na sikat ng araw na nililinaw ang lahat ng pagkakaiba, upang ang mga hindi pa nakakakita ay makakakita at ang mga nagkukunwaring nakakakita ay mailantad bilang bulag." Narinig siya ng ilang Pariseo at sinabi nilang, "Ibig bang sabihin ay tinatawag mo kaming bulag?" Sinabi ni Jesus, "Kung talagang bulag ka, wala kang kapintasan. Ngunit dahil sinasabi mong nakikita mo ng mabuti ang lahat, mananagot ka sa bawat pagkakamali at kabiguan." Juan Kabanata 9:39-41. Sa kanilang sariling mga pamantayan, hinatulan ng mga Pariseo ang kanilang sarili ng matuwid. Gayunpaman, ang pagiging matuwid sa sarili ay hindi palaging nagpapahayag ng sarili bilang katuwiran. Ang isang anyo ng pagiging matuwid sa sarili kung minsan ay magpapahayag ng sarili bilang kalikuan. Ito ay tulad ng pagiging matuwid sa sarili na ipahayag ang ating sarili na hindi matuwid. Kapag tayo ay ipinahayag na matuwid, tulad ng pagiging hindi matuwid, at ipahayag ang ating sarili bilang matuwid. Ang kasalanan ng pagiging matuwid sa sarili ay hindi ang partikular na hatol na naaabot. Ito ang katotohanan na pinipili natin ang sarili nating mga pamantayan kaysa sa mga pamantayan ng Diyos. Mayroon lamang isang katwiran na katanggap-tanggap sa harap ng Diyos. Ang katwirang ibinibigay niya sa atin kay Jesus. Anumang bagay ay nangangailangan na tayo ay hatulan sa pamamagitan ng ating pagganap. Ngunit walang sinuman ang naipahayag na matuwid sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Dapat nating tanggapin ang paghatol ng Diyos at tingnan ang ating sarili gaya ng pagtingin niya sa atin. Hindi natin maaaring payagan ang ating sarili na magkaroon ng pananaw o opinyon na lumalabag sa pananaw at opinyon ng Diyos. Kung tayo ay humahawak ng magkasulungat na pananaw, kabilang tayo sa mga nagpipilit na sila ay nakakakita. Ngunit nalaman lamang ang kanilang opinyon ay nagbulag sa kanila sa katotohanan ng Diyos. Ang mga taong kumakapit sa kanilang sariling pamantayan ng katwiran ay hindi kailanman makikita at mararanasan ang hindi kapanipaniwalang pagpapalaya ng katwiran ng Diyos. Sila ay gagawa sa ilalim ng isang masakit na pasanin at pagtatangkang magkamit ng katwiran. Nakita ng hatol ng Diyos na ang buong mundo ay nagkasala at karapat-dapat sa kamatayan. Ngayon ay nalalaman natin na sa anumang sinasabi ng kautusan ay sinasabi sa mga nasa ilalim ng kautusan upang ang bawat bibig ay matikom at ang buong sanglibutan ay makasalanan sa harap ng Diyos. Roma, Kabanata 3:11. Dahil ang buong mundo ay nagkasala at walang pag-asa, hinatulan niya tayo ng kamatayan sa ating mga kasalanan. Ang katuwiran ng Diyos ay nangangailangan na ang lahat ng sangkatauhan ay ipahayag na nagkasala. Ang kanyang katuwiran ay nangangailangan na ang bawat tao ay magbayad ng parusa ng walang hanggang kamatayan para sa kanyang kasalanan. Gayunpaman, ang Diyos ay isang mapagmahal na ama na hindi gustong makaranas ng sakit o pagdurusa ang kanyang mga anak. Kaya gumawa siya ng paraan na matiyak na ang bawat tao ay may pantay na pagkakataon. Ipinadala niya si Jesus sa planetang lupa bilang isang tao. Ang tao, si Adan, ay nagdala ng kasalanan sa mundo. At ang isang tao, si Jesus, ay kailangang alisin ang kasalanan sa mundo. Si Jesus ay namuhay ng walang kasalanan at sa wakas ay pinako siya sa krus. Habang nasa krus na iyon, ginawa siya ng Diyos na maging kasalanan ng buong mundo. Asayas, Kabanata 53:6 at 2 Korinto, Kabanata 5:21. Siya ay naging ating kasalanan upang matanggap niya ang lahat ng ating kaparusahan. Sa gayon ay pinalaya tayo mula sa kaparusahan ng kasalanan. Isaias, Kabanata 53, 4 at 5. Galacia, Kabanata 3, 13.
Sinabi ito ni Apostol Pablo sa ganitong paraan, "Ako ay napako sa krus na kasama ni Kristo." Galatia Kabanata 2, taludtod 20. Ang kamatayan ni Jesus sa krus ay ang paghatol ng Diyos laban sa ating kasalanan, sapagkat nalalaman natin na ang ating dating pagkatao ay pinako sa krus na kasama niya upang ang katawan ng kasalanan ay mawala, upang hindi na tayo maging alipin ng kasalanan, sapagkat ang sinumang namatay ay pinalaya na sa kasalanan. Roma Kabanata 6, taludtod 6 at 7. Ang iyong dating pagkatao, kasama ang lahat ng kasalanan nito, limitasyon, at ang mga hatol na iyong ipinataw laban dito, ay patay na. Iyan ang hatol ng Diyos. Gayunpaman, ang kanyang paghatol ay hindi titigil doon. Kung tatanggapin natin ang kanyang paghatol sa kamatayan, dapat nating tanggapin ang kanyang paghatol sa buhay. Gayon din naman, bilangin ninyo ang inyong sarili na mga patay na sa kasalanan, ngunit buhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Roma Kabanata 6, taludtod 11. Ang Diyos na nagsabi ng ating lumang pagkatao ay hindi matuwid at karapat-dapat sa kamatayan, ay siya ring Diyos na nagsabi na kay Kristo tayo ay may bagong nilalang. Ginawang matuwid sa pamamagitan ng kanyang dugo, isinakripisyo at banal. Tayo ay pinanindigan sa harap ng Diyos, na kwalipikado sa bawat pangako na kanyang ginawa. Ngunit ang lahat ng mga ito ay batay sa ating pagtanggap sa natapos na gawain ni Jesus. Ang ating pangunahing pagsisikap para sa personal na pag-unlad ay dapat natanggapin kung sino tayo kay Jesus. Dapat nating itatag sa ating mga puso sa bagong pagkakakilanlan na ito o gugulin natin ang ating buhay sa paglilimita sa paghatol sa sarili na nakaraan. Hindi natin dapat isipin ang ating sarili sa anumang termino maliban sa mga ipinahayag ng Diyos. Hindi natin dapat bigyang kahulugan ang ating mga aksyon ayon sa ating paghatol. Tayo ang sinasabi ng Diyos kung sino tayo at kung sino ang ginawa sa atin ni Jesus. Wala tayong ibang pagkakakilanlan. Ang Diyos ay hindi na magkakaroon ng panibagong paghatol sa atin. Hindi tulad ng mga tumatanggi sa kanyang paghatol, hindi tayo kailanman tatayo sa ilalim ng paghatol ng Great White Throne. Kung tumayo tayo sa harap ni Kristo, hindi tayo sasailalim sa personal na pagsisiyasat. Ang hahatulan lamang ay ang ating mga gawa. Hinatulan na tayo at tinanggap natin ang parusang kamatayan sa lahat ng tayo. Walang ibang paghatol mula sa Diyos maliban sa natukoy na. Ang ating mga hindi katanggap-tanggap na gawa ay susunugin, ngunit tayo ay tatanggapin. Dahil ang mga gawaing iyon ay sinunog, hindi tayo magkakaroon ng kahihiyan habang tayo ay nakatayo sa harap ng ating Panginoon, na nakadamit ng lubos sa kanyang katuwiran. Sinabi ni Jesus, "Ang kaluwalhati ang ibinigay sa akin ng Ama, ay ibinibigay ko sa inyo." Juan Kabanata 17, taludtod 22. Tayo ang kaluwalhatian ng Diyos sa lupa. Ang ating buhay ay dapat maging salamin ng kanyang pag-ibig, katangian at probisyon. Dapat tayong tingnan ng mga tao at makita ang kadakilaan ng Diyos. Taliwas sa popular na paniniwala, ang pagiging perpekto ay hindi ang pinakadakilang salamin ng Diyos. Hindi sinabi ni Jesus, "Maniniwala sila na kayo ay aking mga disipulo kapag nalutas na ang lahat ng inyong mga problema." Hindi, sinabi niya, "Sa ganito malalaman ng lahat na kayo ay aking mga alagad kung kayo ay may pag-ibig sa isa't isa." Juan Kabanata 13, taludtod 35. Ang pagiging perpekto ng Diyos ay nahahayag sa perpektong pag-ibig. Kapag nakita ng mundo ang mga taong malaya sa damdamin ng paghatol at malaya sa paghatol, tanging kapag huminto tayo sa paghatol at kayang magmahalan, sa kabila ng ating pagkakamali, makikita ng mundo ang kaluwalhatian ng Diyos sa atin. Ang kaluwalhatian ng isang ama ay hindi nahahayag sa isang tinanggihang anak, kaya't huwag ipilit na nakikita mo. Huwag mong tanggihan ang paghatol ng Diyos para sa iyong sarili. Kapag inilabas mo ang iyong paghatol, mawawala ang iyong pagkabulag, at makikita mo ang iyong sarili mula sa pananaw ng Diyos. Pinatawad, ginawang matuwid, at tinanggap. Hindi tayo iniwan ng paghatol ng Diyos sa atin sa libingan. Sa halip, itinataas tayo nito sa panibagong buhay. Ang kanyang paghatol ay makatarungan at mabuti. Hindi tayo nito iniwan sa kahinaan ng ating kasalanan. Ngunit pinaupo tayo kasama niya sa mga makalangit na lugar na binigyan ng kapangyarihan ng kanyang biyaya.